Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz, at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, hinamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan na tiyaking matatapos ang mga proyekto at programa ng gobyerno. Kasunod ito ng ulat na mayroong mga cost overrun at extension sa proyekto ng pamahalaan. Pahayag ng Pangulo, hindi na rin aniya hahayaan ang pagkakaroon ng mga non-performing projects. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, wala namang mga katwirang dahilan, and no to non-performing projects. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Dapat aniyang naisa sa katuparan lahat ng plano ng mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na sa tulong ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, matutukoy na ang mga proyektong dapat palawigin, ayusin o itigil. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, gagawing balasahan sa gabinete, hindi dapat ipangamba ng publiko ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Walang dapat ipangamba ang taong bayan sa napipintong balasahan sa mga miyembro ng gabinete ng Marcos Administration. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa cabinet members na magbitiw sa pwesto sa harap ng ginagawang performance review ng pamahalaan sa mga ito. Katunayan, ayon sa opisyal, dapat pang matuwa ang publiko sa hakbang na ito lalo't nililinis lamang ni Pangulo Marcos ang gobyerno. Ayon kay sa Castro, dapat ikonsidera ang VVAP bilang isang paraan ng pagpapakita ng Marcos Administration na walang puwang sa pamahalaan ang mga tamad at korap na opisyal. Sabi ng opisyal, hudyat ito ng pagsisimula na nauna ng binanggit ni Pangulo Marcos na magkakaroon na siya ng mas matapang na estilo ng pamumuno sa bansa. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan.
Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mababang kapulungan ng Kongreso suportado ang hakbang ng Pangulo na magsasagawa ng pagbabago sa gabinete. Si Kathleen Forbes sa balita. Inhayag ng mababang kapulungan ng Kongreso ang suporta sa naging hakbang ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng revamp o pagbabago sa hangin ng kanyang gabinete. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na ang desisyong ito ng Pangulo ay isang matapang at kinakailangang hakbang at patotoo na nakikinig ang Pangulo, kumikilala sa mga dapat ayusin at agad na kumikilos para sa ikabubuti ng bayan. Handa naman anya ang Kamara na makipagtulungan sa bagong gabinete upang lumikha ng trabaho, pababain ng presyo ng pagkain at mapabuti ang serbisyo sa publiko. Paiigtingin din anya ng Kamara ang kanilang oversight role para maisulong ang agenda ng administrasyon. Kaisa din anya siya sa hangarin ng Pangulo na bayan ang dapat mauna. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senado sang-ayon sa gagawing balasahan sa gabinete. Narito si Nympha Asuncion. Nagpahayag rin ng suporta ang mga bagong halal na senador nitong eleksyon sa gagawing balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator-elect Erwin Tulfo, tama lang ang paghiling ng Pangulo ng courtesy designation sa kanyang mga cabinet secretaries. Sinabi ni Tulfo na panahon na para makapili ang presidente ng tamang opisyal na magiging epektibo at tutugon sa pangangailangan ng mga tao. Pinulgi rin ni Senator-elect Tito Soto ang pagnanais si Pangulo Marcos na i-evaluate ang kanyang gabinete para sa isang dynamic at mas epektibong pamamahala. Si Senator-elect Ping Lacson naman, giniit na bukod sa paghingi ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete para maisaayos ang kanyang administrasyon, dapat rin anyang gamitin ni Pangulong Marcos ang kanyang persuasive power sa Kongreso. Partikular na nais matiyak ni Lacson ay ang mawala na ang mga insertion sa bubuin nilang 2026 national budget. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panawagang mga opisyal na walang planong tumakbo sa halalan 2028 ang dapat italaga sa gabinete. Welcome sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baldazar. Welcome sa Malacanang. Ang panawagang ang italaga sana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging bahagi ng gabinete ay walang ambisyong politika o nagpaplanong tumakbo sa 2028. Sa harap ito ng kautusan ng Pangulo sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete na magsumite ng liham ng pagbibitiw. Ito'y bahagi na din ng hakbang ng Pangulo upang muling ayusin at patatagin ang direksyon ng kanyang administrasyon. Pagkakataon na rin aniya ito para i-regroup ang kanyang team habang iniiwas sa mga intriga ang mga maaapektuang cabinet members. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magandang suwestyon ito at hindi malayong maisama sa mga konsiderasyon para sa pagpili ng mga itatalagang cabinet members. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Dapat po kasi ang nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Magandang suggestion po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet secretaries. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Benteng Bigas Meron o BBM na program palalawigin pa. Ito ang iniulat ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa isang pulong balitaan. Sa pamamagitan nito, mas marami pang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ang makikinabang sa murang bigas.
Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, palalawigin pa ang Agriculture Department ang 20 pesos per kilo rice program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magkakaroon din ng Phase 2 sa July at Phase 3 naman sa September. Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lalo pang pinadali ng pamahalaan para sa mga persons with disabilities o PWDs, senior citizens at buntis ang pagkukommute sa bansa. Kasunod dito ng paglalagay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng elevator sa lahat ng EDSA busway stations. Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagandahin ang transportasyon para sa mamamayan. Lalagyan na ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway station para makatulong po ito sa mga pasahero na may kapansanan o PWDs. Ito ay inanunsyo ng DOTR ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience ng publiko. Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagkakatalaga ni Health Secretary Teodoro Herbosa bilang Pangulo ng ika-78 World Health Assembly o WHA sa Geneva, Switzerland. Ayon sa palasyo, oportunidad ito ng Pilipinas na ipakita ang commitment nito sa kalidad ng public healthcare. Itinuturing din itong pagkilala sa malaking papel na ginagampanan ng mga Filipino healthcare workers sa buong bansa, lalo na noong panahon ng COVID-19 pandemic. Dagdag ng Pangulo, pagkakataon din ang WHA presidency para maipakita sa mundo ang pagbibigay halaga ng Pilipinas sa kalusugan. Tumutugma rin aniya ang mga polisiya ng bansa sa mga minumungkahing solusyon sa paglutas ng health issues ng mundo. Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Japan binati ang Pilipinas sa pagkakatalaga bilang Pangulo ng ika-78 World Health Assembly o WHA. May report si Lawrence Tanhoco. Formal nang binati ng Japan ang Pilipinas dahil sa pagkapangulo nito sa 78th World Health Assembly. Nangyari ang naturang hakbang sa bilateral meeting ng Japan at Pilipinas sa naturang aktibidad, isang patunay ng matibay na ugnayang pangkalusugan sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinahayag ng Pilipinas ang pasalamat sa suporta ng Japan sa pagiging miyembro nito sa UNAIDS Program Coordinating Board habang sialubong din ang pagiging kasapi ng Japan sa WHO Executive Board. Tampok sa pagpupulong ang Universal Healthcare Knowledge Hub kung saan kabilang ang Pilipinas bilang pilot country sa tulong ng World Bank. Lain nito na ang mas matatag na sistema ng pangkalusugan sa buong mundo. Ibinahagi rin ng Pilipinas ang plano nitong magtatag ng Pharmaceutical Development Zone at iniimbitahan ang mga Japanese drug at vaccine manufacturers na mamuhunan sa bansa. Kabilang sa mga isyong tinalakay ang global shortage ng gamot kontra tuberculosis at ang hinaing ng Pharmaceutical Association of Japan hinggil sa mabagal na proseso ng FDA approvals na agad namang tinugunan ng Pilipinas. Kinilala rin ng Japan ang pagsumikap ng Pilipinas sa pagpapabuti ng patient safety bilang bahagi ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sertipikahan na bilang
urgent measure ang anti-POGO bill. Ito ay para maihabol pa ng Senado at Kamara ang pag-apruba sa panukala bago magsara ang 19th Congress. Pinaliwanag ni Hontiveros na kapag nagsara ang Kongreso sa ikalawang linggo ng Hunyo nang hindi naaaprobahan ang anti-POGO bill ay magiging back to square one ang panukala pagpasok ng 20th Congress. Ibig sabihin nito, kailangan muling ihain ang panukala at dumaang muli sa mga committee hearing. Sinabi ng senadora na kahit pa may executive order na ang Pangulo na nagbabawal sa mga POGO, ay kailangan pa rin magkaroon ng batas para maging permanente ang POGO ban. Sa Senado, pending pa sa plenary debates ang anti-POGO bill o Senate Bill 2868, habang aprobado na sa second reading ng Kamara ang kanilang bersyon nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP Chief Police General Francisco Marbil nag-ikot sa Ilocos at Central Luzon bilang bahagi ng pagpapatatag sa kanilang hanay. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Personal na binisita ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga rehiyon ng Ilocos at Central Luzon. Ito ay bilang bahagi na rin ng pagpapatatag ng kanilang hanay kasunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ligtas at panatag ang mga komunidad. Unang tinungo ng PNP Chief ang Mapandan sa Pangasinan kung saan ininspeksyon nito ang kasalukuyang operasyon para sa police visibility. Ngayon din ay para surihin ang kakayahan ng mga pulis sa body-worn cameras na siyang nagtataguyod naman ng transparency ngayon din ang accountability sa kanilang mga ikinakasang operasyon. Kasunod namang tinungo ni Marbil ang Camp Oliva sa San Fernando City sa Pampanga kung saan naman siya sinalubong doon ni Regional Director at kasalukuyang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Pardo. Dito bisita ng PNP Chief ang Command Center sa Police Regional Office 3 at inalam din ang situational updates gayon din ang pag-aaral sa mga estratehiyang ipinatutupad doon. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigit 40,000 decommissioned fighters ng Moro Islamic Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang sasailalim sa case management ang kauna-unahan sa buong bansa. Binigyang diin ni Alan Tanhusay, Undersecretary for Peace and Development Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, bagamat naantala ang paglabas ng pondo ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Hindi ito magiging sagabal sa pagpapatupad ng case management program. Bagamat inamin ito na lalagpas sa target timeline ng programa dahil sa pagkaantala ng paglabas ng budget, pinapahintulutan naman anya ito ng batas dahil valid ang dahilan. Nauna nang sinimula ng DSWD ang social preparations ng case management sa pag-hire ng mga case manager na siyang inatasan sa pagkuha ng mga personal at mahahalagang impormasyon ng mga benepisyaryo. Sinabi ni Tanhusay, napakahalaga ng case management project sa pagtukoy ng pamahalaan sa akma at napapanahong tulong para sa mga benepisyaryo. Nangako naman si Tanhusay sa maayos at tapat na paggamit ng pondo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi tatantanan ng Department of Transportation o DOTR ang mga online scammer, gayon din ang mga fixer ng driver's license. Babala ito ng kagawaran kung magpapatuloy sila sa panloloko at paglalagay sa kaligtasan ng publiko sa alanganin. Ang pahayag ay ginawa ni Transportation Secretary Vince Dizon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang sistema at tiyakin ang road safety. Kapwa iniharap ng DOTR at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang online seller na nagbebenta ng pekeng driver's license at persons with disability o PWD ID sa ikinasang operasyon sa Valenzuela
Valenzuela City. Kinilala ito ni PNP ACG Director, Police Brigadier General Bernard Yang sa alias na Terry, 29 years old na nasa kote, bunga naman ang ginawa nilang cyber patrolling. Nabatid na ibinibenta niya online ang mga pinekeng driver's license at PWD ID sa halagang 500 pesos. Dahil dito, ipinagharap ang suspect sa reklamong falsification by a private individual and use of falsified documents at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Libreng Ilocos Norte Tour ibibigay sa mga palarong pambansa delegates. Mag-uulat si Hazel Morada. Magandang balita para sa lahat ng palarong pambansa delegates. May alok na libreng Ilocos Norte Tour ang lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte para sa lahat ng palarong pambansa delegates kabilang ang mga manlalaro, coach at technical officials. Ayon sa Ilocos Norte Tourism Office, gaganapin ang libreng tour mula May 28 hanggang May 30 na lilibot sa northern at southern zone ng probinsya. First come first serve basis sa pagsakay sa dalawang shuttle vehicle sa bawat zone na nakapwesto sa provincial capital at inaasang aalis 8:30 ng umaga patungo sa mga nakatakdang destinasyon. Tiniyak rin ng Ilocos Norte LGU na walang babayarang entrance fees ang mga delegado sa pupuntahang tourist destinations kagaya ng Saud Beach, Suba Sand Dunes, Ilocos Norte Water Park, Kapurpurawan Rock Formation at marami pang iba. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mountain Province Agriculture and Fisheries Extension System Technical Working Group binisita ang site para sa rice-based agri-ecosystem demonstration farm, nursery at breeding centers sa Otucan Norte, Bauco Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Nahisayangkat iti Technical Working Group may Dalwan iti Mountain Province Agriculture and Fishery Extension System wano MPAFES iti ocular visit iti nurseries kan breeding centers iti Mountain Province kan karaman iti inspection iti daga nga panaypasdag iti Mountain Province rice-based agri-ecotourism demonstration farm sa Otucan Norte iti Bauco Mountain Province iti Miyerkules, Mayo 21 ita atawod. Daytoy a proyekto iti probinsya ket babaan iti panagtinulong iti Agriculture Training Institute wenno ATI Cordillera kan DA Regional Field Office BFAR Cordillera kan pondo ket manipod iti Mountain Province Local Government Unit kan iti DA ATI CAR. Sigun iti opisina ti Agriculture and Fishery Extension Center iti Mountain Province panggap iti proyekto nga mangipasdag iti centralized rice-based ecotourism demonstration farm ang mangipaay iti panagsanay kan hands-on experience iti sustainable farming practices kan iti environmental protection. Manipod iti Bontok, Arlene Fagan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Biyaheng kalusugan para sa Road Safety Celebration at Puro Kalusugan inilunsad sa lalawigan ng Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. In-launch iti DOH Cordillera Center for Health Development ken Health Promotion Bureau iti biyaheng kalusugan para iti Road Safety Celebration ken Purok Kalusugan iti May 22, 2025 sa Kalinga Sports Center. Daytoy ket pasot iti selebrasyon iti Road Safety Month nga adaan tema mayat nga road aganad napatag iti tunggal biag. Tarigaga iti aktibidad ang mapapigsa iti road safety initiatives may pakaammo iti kinapatag iti salunat ken governance tapno maniklikan iti vehicular incident ken maipaay iti health services. Bayat iti programa dinakamat ni DOH Regional Director Ferdinand Benbenen nga alwadan iti salunat agbalin a responsible driver ken agtitinulong tapno mapagbalin a natalged dagiti kalsada. Kabayatan na impakita ti amin na stakeholders iti suportada iti gandat ti road safety campaign babaen iti message of support ken panagpirma iti pledge of commitment. Malaksi daytoy na ipaay ti naduma-duma a health services babaen iti interactive booths a pakairamanan iti vaccination, nutrition, maternal ken child health services, water, sanitation and hygiene wenno wash, tuberculosis, ken HIV screening, ken road safety awareness campaigns. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Samantala, masaya at ipinagmamalaki ng mga magluluya ng Nueva Vizcaya ang deklarasyon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kilalanin bilang Ginger Capital of the Philippines ang lalawigan sa bisa ng Administrative Order No. 8 Series of 2025. Ayon kay Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito, isa itong pagpupugay sa kasipagan ng mga magsasaka ng luya sa kanilang probinsya. Batay sa tala noong taong 2024. Nanguna ang Nueva Vizcaya sa produksyon ng luya matapos itong makapagbenta ng halos 15,000 metriko tonelada. Tinatayang nasa 5,010 ang ginger farmers sa lalawigan na nagtatanim sa halos 700 ektarya ng luyahan. Kaya nilang mag-ani
ng 7.42 metriko tonelada ng luya kada ektarya. Dahil sa pagkilalang ito para sa lalawigan, nangako si Governor Gambito na pag-iibayuhin pa ang suporta para sa mga Novo Vizcayanong magluluya upang lalong mapalakas ang kanilang produkto. Inaasahang tataas ang pamumuhunan at interes ng marami sa ginger farming dahil sa pagkilalang ito. Bukod sa pagiging ginger capital of the Philippines, hawak ngayon ng Nueva Vizcaya ang titulong citrus capital of the North dahil sa mataas din itong produksyon sa nasabing uri ng prutas, partikular ang Perante Orange. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakikipagtulungan sa CSO, pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development 4 o DSWD 4A para sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa Laguna. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Pinalalakas ng DSWD Field Office 4A ang pakikipagtulungan sa iba't ibang civil society organizations o CSOs sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Laguna. Sa isinagawang Provincial External Stakeholders Meeting sa Calamba City, 5 CSOs ang nagpahayag ng patuloy na pakikiisa at naglatag ng mga planong intervensyon para matugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Kabilang sa mga organisasyong ito ang CARE Philippines, Laguna State Polytechnic University San Pablo Campus, Laguna Prime Multipurpose Cooperative, Metro Ormo Community Multipurpose Cooperative at Mapua Malayan Colleges of Laguna. Ibinahagi ng 4Ps Laguna Provincial Operations Office ang resulta ng Social Welfare and Development Indicators o SWDI assessment upang magsilbing batayan ng mga CSO sa pagpaplano ng mga serbisyong maibibigay nila sa mga benepisyaryo. Ayon kay 4P Social Welfare Officer 3 Glady Carandang, kabilang sa mga ipinangakong serbisyo ng mga CSO ay ang pagbibigay ng skills training at mga oportunidad sa kabuhayan. Patuloy ang DSWD sa pagpapalawak ng ugnayan sa non-government organizations upang higit pang matugunan ang mga pangangailangan ng 4Ps beneficiaries. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron inatasan na ang City Engineering Office na madaliin ang flood control project ng syudad. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Ingkumpirma ni Attorney Arnel Pedrosa, Puerto Princesa City Administrator, nga ing suguron ni Mayor Lucilo Bayron ang City Engineering Office nga silagan ang mga teknikalidad agod mapadasig ang flood control project ang syudad. Ingamin na nga katabid sa Agagasamber, nigi ay ang aragyan ang kanal. Napapanidanda ni Attorney Arnel Pedrosa kung kukurangan ang pondo daning dagon, pwede rin matabidya sa budget sa madason na dagon. Ing papaulan pa ni Pedrosa nga liderato lamang ni Mayor Bayron ang akaisip nga magkatineri ang komprehensibong flood control project sa rake nga ang libas nga mga nagapamuno sa syudad. Una ring imbabasol ang mga taga-syudad ang kakurangan ni ang matandes nga kanal ang mga pagba maski paara pa ang bagyong naatubang ang isyu diya ang ingkukon nga inggamit ang kalabang kampo kung ayamo may tilamang ang lamang ni Bayron sa pagkakapandag diya sa akalipas nga butuan. Alin digi sa Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Sa iba pang balita, nakiisa ang Surigao City Health Office at iba pang miyembro ng National Health Workforce Support System o NHWSS ng Surigao City para sa International AIDS Candlelight Memorial. Isinagawa ang candle lighting bilang pagpapakita ng commitment ng lungsod na palakasin ang advokasya kontra Human Immunodeficiency Virus o HIV sa pamamagitan ng community engagement at paghahandog ng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Nagsilbi rin itong kampanya para sa inaasam na HIV-informed community commemoration
o komemorasyon sa mga pumanaw sa sakit na HIV at pag-asa naman para sa mga nananatiling buhay habang iniinda ang sakit na ito. May itinayong libreng HIV testing station at information booth para sa mas malawak na kamalayan hinggil sa HIV kasabay ng hangaring maging stigma-free ang may mga ganitong karamdaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 180 units ng seaweed farm implements ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office o BIFAR Caraga sa mga seaweed growers ng Surigao del Sur. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mukabad sa 180 ka mga seaweed farm implements ang formal nga gipang-apod-apod sa Provincial Fisheries and Aquatic Resources Office o PEFARO Surigao del Sur kauban ang BIFAR Caraga ngadto sa mga kwalipikadong seaweed growers dinhi sa probinsya. Ang maong okasyon nga giorganisar sa BIFAR Caraga mao'y kabahin sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mahinungdanong suporta alang sa pagpalambo o paglahutay sa seaweed industry o panginabuhi sa mga mangingisda dinhi sa probinsya. Ang mga benepisyaryo niini nagikan sa mga lungsod sa Lianga, Barubo, Hinatuan, Lingig ug dinhi sa Tandag City. Ang Surigao del Sur mao'y giila nga pinakadako nga seaweed producer sa tibuok Caraga region. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o Mafar Sulu na mahagi ng iba't ibang agri at fishery inputs kasabay ng selebrasyon ng Farmers at Fisherfolk Month ngayong Mayo. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Kay man mga mag-uuma, denghang po tag-isa pa si Silda ni Yalupaso, ginakatayma, genus vegetable seeds, mongo beans, biologics, iban mga foliar fertilizer. Denghang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform matawa Mafar Sulu. Dungan ini iwan sin pag-asabu sin Farmers and Fisherfolk Month, bihaon bulan May. Habay tayo June ang MAC Chief Agriculturist in Mafar Sulu, mabot pa unom nga ibudwang gatos kay man sachet sin foliar fertilizer, hindi matong kanila amon hipa mahari pakataan mag-uuma. Iwan ang po tagalimang nga iwo isab in vegetable seeds amon aon siyam kakinis. On day sab sila dehil paghilingan kahawa iban knapsack electric sprayer. Habay tayo sabi kandaw baluan sin Barangay Buntod Taripaw Sulu hambuk ka mga nagkahampit sa natawangan ini lando nila kahampitan na tayo mga vegetable seeds iban fertilizer pay kay maluhay na bihaon yung panggi amon muna isab kawianan nila. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto.
Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI Eastern Samar na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge. Ayon kay DTI Provincial Director Ruthelma Samonte, patuloy ang kanilang lingguhang price monitoring at sa pinakahuling ulat, wala silang naitalang pagtaas sa presyo ng mga produkto sa ilalim ng regulasyon ng DTI tulad ng gatas, sabon, noodles, delata, tinapay at construction materials. Nilinaw rin ni Samonte na hindi lamang ang DTI ang ahensyang may tungkulin sa pagmomonitor ng presyo. Anya, ang Department of Agriculture o DA ang siyang may saklaw sa presyo ng bigas, mais, mantika, isda, karne at gulay, habang ang Department of Health o DOH ang nangangasiwa sa presyo ng gamot. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR naman sa kahoy at iba pang construction materials at Department of Energy o DOE sa LPG at produktong petrolyo. Sa monitoring ng DTI, kabilang sa 10 establishmento na sinuri ay ang Pure Gold at Save More na may sapat na supply para sa isang buwan. Bagamat may ilang tindera sa palengke ang hindi pa nakatatanggap ng in-order na paninda, pansamantala silang kumukuha ng supply sa Pure Gold dahilan ng bahagyang pagtaas ng presyo sa ilang produkto. Patuloy ang pagbabantay ng DTI upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mas maraming serbisyong publiko para sa bawat Pilipino, nakalikom na ang Department of Finance o DOF na mahigit 76 na bilyong dibidendo mula sa mga government-owned or controlled corporations o GOCCs hanggang Mayo 15. Ayon sa DOF, inaasahang aabot sa mahigit 100 bilyong piso ang halaga ng remittance bago matapos ang taon na malalampasan ang kabuuang koleksyon noong 2024. Ang mga dibidendo mula sa GOCCs ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng non-tax revenue ng pambansang pamahalaan upang pondohan ang mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang hindi na kailangang magpataw ng bagong buwis sa mamamayan. Pinasalamatan ni Finance Secretary Ralph Recto ang masisipag na GOCCs sa kanilang patuloy na suporta sa national government. Anya, tumugon ang mga ito sa panawagan ng Pangulo para sa isang all-inclusive,
whole-of-government approach sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng pamahalaan na magbibigay ng benepisyo sa bawat Pilipino. Dagdag pa niya, ang mga non-tax revenue gaya ng GOCC dividends ay tumutulong upang suportahan ang expenditure program ng pamahalaan ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang aabot sa 10 hanggang 11 trilyong piso ang budget proposal na isinumite ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga proyektong nais nilang ipatupad sa taong 2026. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, pag-aaralang mabuti ng pamahalaan ang lalamanin ng mga proposal na ito. Kung matatandaan, mula sa higit 9 na trilyong pisong budget proposals ng mga departamento para sa 2025 national budget, higit 6 na trilyong piso lamang dito ang naaprubahan bilang National Expenditure Program o NEP. Target naman ng DBM na maisumite sa Kongreso ang panukalang pambansang budget 2 linggo matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-abiso ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko ngayong linggo kaugnay ng inaasahang pagkaantala sa pagsagot ng kanilang contact center bunsod ng kasalukuyang filing season. Ayon sa SEC, kasalukuyan nilang nararanasan ang matinding dami ng tawag mula sa mga kliyenteng may katanungan o transaksyon, kaya naman posible raw na makaranas ng mahabang oras ng paghihintay o hirap sa pagkonekta sa kanilang live agents. Nagpasalamat ang ahensya sa pasensya at pangunawa ng publiko at tiniyak na patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang serbisyo, kabilang na ang pagpapalakas ng kapasidad ng kanilang contact center. Gayunpaman, hinimok ng SEC ang publiko na gumamit din ng mga alternatibong plataporma upang mas mabilis na makakuha ng impormasyon. Ilan sa mga ito ay ang kanilang opisyal na website na www.sec.gov.ph, ang kanilang virtual assistant na matatagpuan sa website para sa mga simpleng katanungan. Maaari rin anyang i-check ang SEC tool upang i-validate ang rehistrasyon ng mga kumpanya. Ang filing ng mga annual financial statement ng mga kumpanya ay sa mga piling petsa mula Mayo 2 hanggang Hulyo 11, depende kung ano ang huling numero ng license at registration number. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Maritime Industry Authority o Marina ang isang bagong ruta ng barge mula Tacloban City patungong Barangay Santo Niño, Quinapondan Port sa Eastern Samar upang tugunan ang lumalalang pagsisikip at pagkaantala ng logistics sa San Juanico Bridge. Ang pag-aproba ay naisakatuparan sa tulong ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Director Edgar Tabacon at Office of Civil Defense o OCD Regional Director Lord Byron Torrecarion. Ipinahayag ni Eastern Samar Governor Ben Evardone sa isang Facebook post ang tungkol sa bagong ruta sa dagat na anyay makatutulong upang mapabilis at mapagaan ang pagbiyahe ng mga produkto sa pagitan ng Tacloban at Eastern Samar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Magtitipon-tipon ang nasa 17,000 student athletes, coaches, school officials at technical personnel mula sa 17 rehiyon sa lalawigan ng Ilocos Norte upang lumahok sa 2025 edisyon ng Palarong Pambansa na tatakbo mula Mayo 24 hanggang 30. Ito na ang ikalawang pagkakataon na idadaos ang palaro sa probinsya pagkarang magtayo bilang host noong 1968. Inilagay ng Ilocos Norte ang tema ng ika-65 edisyon ng palaro na nagkakaisang kapuluan para bigyan diin ang pagkakaisa sa bansa sa pamamagitan ng palaro. Gaganapin ang pagbubukas ng palaro sa isang seremonya na gaganapin sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City sa Mayo 24 na magsisilbi ding main venue. Inaasahan na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dadalo sa pagbubukas ng palaro kasama si Education Secretary Sani Angara at mga opisyal ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Matthew Marcos Manotoc
at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Inaasahan na magbebenepisyo ang lokal na ekonomiya ng Ilocos Norte dahil sa pag-host nito sa palarong bansa o pambansa, partikular na ang sektor ng tourism, transportation at mga maliliit na negosyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bubuksan ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang main draw debut sa French Open itong darating na linggo kung saan makakatapat nito si Emiliana Arango ng Colombia sa first round ng Women's Singles Tournament. Kasalukuyang ranked number 88 sa Women's Tennis Association o WTA ang 24 anyos na si Arango habang ang 19 anyos na si Ayala ay kamakailan lamang ay umakyat sa kanyang career high ranking na 69. Ito ang kauna-unahang pagpasok ni Ayala sa main draw kung saan hindi ito nakapasok nitong nakalipas na taon dahil sa pagkatalo niya sa third round ng qualifying draw. Subalit ang paglalaro sa Roland Garros ay hindi bago para kay Ayala dahil noong 2021 ay napalanunan niya ang tropeo ng juniors doubles kasama ang kanyang partner na si Oksana Selekmeteva. Naging usap-usapan si Ayala ngayon sa international tennis dahil sa kanyang makasaysayang takbo sa Miami Open kung saan tinalo niya ang mga Grand Slam champions katulad nina Madison Keys at Iga Swiatek patungo sa semifinals kung saan natalo siya kay Jessica Pegula. Sa Madrid, sa kabilang panig, natalo naman si Ayala kay Swiatek sa round of 64. Kamakailan lamang sa Italian Open, nakipag-partner si Ayala kay Coco Gauff ng Estados Unidos para lumahok sa doubles kung saan umabot sila sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napalawig ng Arellano Chief Squad ang kanilang paghahari sa NCAA cheerleading competition kung saan nanaig sila sa Season 100 cheerleading competition na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Huwebes. Sa temang Unstoppable, nabighani ng Arellano ang mga hurado at fans kung saan nakakuha ito ng score na 218 puntos para kunin ang kanilang ika-6 na sunod-sunod na titulo sa cheerleading event. Para kay Chief Squad Head Coach Lucky San Juan, ang pagpapanatili ng kanilang posisyon bilang kampyon sa NCAA cheerleading event ay mas mahirap ngayon dahil mas maraming baguhan ang sumali at graduate na ang karamihan. Nagtapos naman sa ikalawang pwesto ang University of Perpetual Help System Delta, ALTAS PERP Squad na may score na 213.5 points. Habang ang Letran Cheering Squad ay kinuha ang ikatlong pwesto na may 210.5 points. 9 na koponan lamang ang sumali sa kompetisyon kung saan hindi nakuha ng Lyceum of the Philippines University ang bilang ng mga atleta na required sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At balitang NCAA pa din, mananatili si IC Kalyangan sa NCAA. Subalit nakahanap ng panibagong tahanan ang point guard pagkatapos mag-commit sa Mapua University para umpisahan ang kanyang karera sa kolehiyo sa Season 101. Kabilang si Kalyangan sa makasaysayang koponan ng Perpetual Junior Altas na naging kampyon nitong nakaraang NCAA Season 100 Juniors Basketball Tournament laban sa LaSalle Green Hills sa kapanapanabik na Best of 3 Final Series.
Malaking papel ang ginampanan ng 20 anyos na Court General kung saan nag-average ito ng 7.23 points, 4 rebounds, 6.23 assists at 1.08 steals para tulungan ang Perpetual na makopo ang kanilang kauna-unahang titulo sa basketball sa kahit anong ranggo. Sa pagsasara ng kanyang high school bilang isang kampyon, bubuksan ngayon ni Kalyangan ang kanyang karera sa kolehiyo sa isa ding kampyon, ang Mapua Cardinals. Sasamahan ni Kalyangan ang mga seniors na sina Clint Escamis at Cyrus Cuenco at iba pang players katulad ni Yam Concepcion, JC Recto at Andre Iglian, pati na rin ang mga transferee na sina Cyrus Nitura at Cyril Gonzalez. Bubunan ni Kalyangan ang posisyon na iniwan ni na Lawrence Mangubat at Chris Hubilia na parehong umalis ng Mapua para dalhin ang kanilang talento sa Jose Rizal University pagkalipas lamang ng isang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan na nina Joan Monares, Nina Itang at Ira Yaboneta na manatili sa University of the Philippines para sa kanilang huling taon na paglalaro sa UAAP. Ayon sa Strong Group Athletics, ang masugid na backer ng UP nitong Miyerkules ng gabi, klinaro ng 3 ang kanilang susunod na hakbang dahil na din sa parating na 2025 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft. Layunin ni Monares, Itang at Yaboneta na tapusin ang kanilang karera sa UAAP na may magandang pagtatapos, kung saan layunin nilang lagpasan ang 6th place finish nila nitong Season 87, kung saan nagtapos sila ng may 6-8 record. Magiging malakas ang puwersa ng UP itong darating na Season 88, kung saan ang mga dating University of the East players na sina Keishay Dongalio, Kizzy Madriaga at Gelay Gahero ay pwede nang maglaro sa koponan pagkaraang magsilbi ng isang taong residency. Una nang kinumpirma ng UP sa pamamagitan ng backer ng koponan na si Frank Lau na magkakaroon ng mga bagong Italian coach ang women's volleyball team na pangungunahan ang consultant at strength and conditioning. Subalit mananatili pa ding head coach ng Fighting Maroons na si Benson Bokbok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Inamin ng kapuso Hank at Asia's multimedia star na si Alden Richards na dumaan ito sa matinding depresyon. Sa isang panayam ng GMA News, binuksan ni Alden sa publiko ang pinakamadilim na yugto ng buhay niya noong 2024. Ayon sa kanya, halos walang nakakaalam sa mga matinding niyang pinagdaanan na umabot na nga sa breaking point. Sabi niya ay kung meron pang mas mababa sa rock bottom, he was there daw. Ayon pa kay Alden ay inabot ito ng 6 na buwan para maka-get over sa depression na kanyang naramdaman. Bagamat hindi raw ito clinically diagnosed, buong tapang na hinarap ito ni Alden at hindi nga idinitalye ni Alden kung ano mismo yung dahilan. Pero ang hindi raw niya inaakala na ang pagiging over-generous sa mga tao ay mauuwi raw sa matinding kawalan. Inuunangan niya muna ang lahat ng tao bago ang kanyang sarili, sabi niya. Dahil dito natutunan daw niyang unahin naman ang kanyang sarili. Ngayon ay mas pinapahalaga na niya ang self-love na tinatawag sa pamamagitan ng pagtakbo, pagbibisikleta at mga bagay na nais niyang gawin. At hindi rin naiwasang matanong itong si Alden tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, pero iginiit niyang ayaw niyang dito lang umiikot ang pagkakakilanlan sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, sa unang pagkakataon ay nasaksihan ng publiko ang pagsasama ng mga anak ng actor-comedian na si Dennis Padilla kina Marjorie Barreto at Linda Gorton. Sa latest Instagram post ni Linda noong May 20, proud na ibinandera niya ang naging bonding moment nila ng pamilya ng dating aktres. Hindi naman na sinabi sa naturang post kung kailan nagsama-sama ang mga anak ni Dennis kina Linda at Marjorie, ngunit kita sa mga larawan kung gaano kasaya at super nag-enjoy ang mga batang iyon. Makikita naman sa comment section ng reply ni Marjorie sa post ni Linda na nagpasalamat sa pagbati at humanga ito sa kanyang katatagan bilang isang ina. At syempre super happy rin ang dating asawa ni Dennis na makita ang mga batang masayang nagbabanding at hiling niya na patuloy ang maging koneksyon ng mga ito habang sila ay lumalaki. At ito, kumbaga sa pelikula ay may sequel itong family bonding dahil balak nilang sundan ito sa hinaharap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa, isa na ring recording artist ang aktor at kapuso heartthrob na si David Lee Cauco. Kamakailan ay kanya nang ini-release ang kanyang debut single na pinamagatang I Think
I Love You. Sa mismong araw ng release nito ay pasok na sa number 5 spot ng top songs list ng iTunes Philippines ang kanyang debut single. Ang catchy at upbeat song ni David ay isinulat ni na Luke April, Is Nani at Ivo Impreso na tungkol sa isang taong hindi akalaing unti-unti nang nahuhulog ang loob sa isang tao. Pero bago pa ito i-release sa publiko, unang narinig ang kanta sa loob ng bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kung saan pumasok ang aktor bilang house guest. Samantala, sa TikTok, kaliwat kanan na rin ang mga fan edits gamit ang I Think I Love You bilang background music na karamihan ay tampok ang love team ni na David at Barbie Fortesa. O dahil nga sa mainit na pagtanggap sa kanyang debut single, umaasa si David na masusundan pa ito ng iba pang mga music releases in the future. Inahayag din doon ni David ang kagustuhan niyang sumubok ng iba pang talento bukod pa sa pag-arte. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, sa kauna-unahang pagkakataon ay papasukin na ng aktres na si Angelica Panganiban ang mundo ng teatro. Handa nang ipamalas kasi ni Angelica ang kanyang husay sa pag-arte sa entablado sa kanyang theater debut na pinamagatang Don't Meow for Me, Catriona. Again Don't Meow for Me, Catriona. Sa isang Instagram post kamakailan lang ipinost nito ang kanyang upcoming theater debut nga. Kalakip ang isang poster at ilang pictures niya with the cast. Bungad niya sa caption, isang oportunidad na hindi niya akalaing darating sa buhay nito ang pag-arte sa teatro. Pakiusapan niya sa kanyang mga followers, sana raw ay buong puso siyang tanggapin at bigyan ng pagkakataon sa entablado. Sabi nga ni Angelica sa kanyang Instagram post, quote and quote, nagtatrabaho at tinatrabaho ang na may kasamang red heart emoji. Sa comment section, looking forward ang maraming kapwa-artista at mga netizens sa kanyang bagong milestone. Ang Don't Meow for Me, Catriona ay sinulat ni Ryan Machado at ididirect naman ni Tony Go Yadaw. Ang dula ay itatanghal sa tanghalang Ignacio Jimenez ng Cultural Center of the Philippines sa Pasay mula June 14, 19, 20, 25 hanggang 29. Bahagi ito ng Virgin Love Festival na naglalayong ipakilala ang mga untried, untested, and unstaged play sa mas maraming audience. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.